posisyon gusto niyo itakbo? Dahil siyempre, tinitignan ko yung political situation. Bakit magulo itong eleksyon, ibang klaseng eleksyon ito, hindi kaya ng dati. Kaya sabi ko siguro, ang tama para sa akin at nakakaiba at hindi ko masyadong matansya kung ano ba talaga pinaka-handang ang kailangan gawin para tumakbo ng Pangulo. Kaya sabi ko, mas baliwanag pa yung kapitay na. Mas makakakilos kayo ng maayos ng vice presidential inyong tatakbo. Siyempre, may pag-asang manalo, may pag'asang kapasok ng dahil nga tinitignan kung sino yung mga potential candidate. Sa ngayon mukhang tama naman yung aking naging desisyon. Maganda naman naging reaction ng tao. Sino yung kinoconsider nyo na parang closest nemesis pagdating sa Lahat sila. Lahat yan sumatakbo, lahat yan magkakampanya ng gusto. Lahat yan, gagawin ang lahat para manalo. Wala akong sinasabing mahina, wala lahat sila talaga. Kailangan tratuhin na malakas. At kilala ko naman sila, marunong yan. Kailangan talagang mag-ikot, pag-ingay sa tao. Tama yung ating mga gagawin, yung ating magiging programa para sa tunay na pangangailangan. Wala kayong kinoconsider na mas malakas o mas mahina sa inyo? Well, kung titignan mo sa survey, ganun din yung ano, pero sa survey pa naman, marami pang mangyayari. Ano ba ngayon? Disyembre. Pagka-Disyembre, Mayong eleksyon, marami pang pwedeng mangyari. Kailangan tuloy-tuloy lang pag-ikot. Usap at organisa ng ating mga grupo. Kasi kung survey committee sa Cavite mismo, meron akong national according to my survey, about 5 days, number 1 kayo. Vice Mayor. Kasi sa Bicol, apat sila Well, siguro, hindi naman hindi ko masasabi ng Second. maramihan ang mga second lang po sa research ng galing ay mga plano. Pero yun, nagkataon. Ako na naman ang galing sa vice ako na galing sa so, palagay ko maganda na kaya naman pero hindi naman ang tao maganda rin sa akin ng mga leader kaya palagay ko kung maging magandang pag-organize, magandang pag-ikot palagay ko baka maging matagumpay kasi po yung mga kabataan, nandun tayo sa resyon nun. Kinoperte natin yung enthusiasm ng mga estudyante namin. Mabalis yung estudyante, parang hindi po. Mabuti dahil siyempre at marami kasi akong ginagawa at marami akong tuloy-tuloy na tinutulak para sa kabataan dahil kaya yung sinabi ko noon sa isip ay mahalaga para sa akin. Kailangan bigyan natin ng pansin ng mga kabataan dahil marami tayong pangangailangan. Pagkadating ka ng panahon, yung mga bata ay silang upo dito sa mga posisyon natin. Ngayon, dahil sa nakakaabala dahil tinitignan nga natin sa mga issue na yun, ang pinakamalaking issue na yun yung droga. Illegal na droga. At siyempre, ang binibiktima niya ng mga kabataan. Kailangan talaga natin pag-isipan ng mabuti. Ano ba talaga ang dapat gawin? Dahil yan ang pinabukasan. Pagka sinira ang buhay niya mga yan, mga drug lord, mga syndicate, sisirain din ang pinabukasan ng Pilipinas. At kami nag-aalala, iniisip namin na mabuti kung mga kailangan ko. Ang po justice na BPM niya? Well, natitira na lang tatlong ngayon. Mamaya, isang session, tapos dalawa pa. So, tatlo na lang na session sa Kongreso. Tapos mag-recess na kami para sa Pasko. Kaya palagay ko hindi kakayanin dito sa taong ito.
At yung si Speaker Belmonte, sabi niya hindi siguro may boboto isang taon na ito. Titignan natin kung ano yung magagawa natin dahil sa pagbalik sa Enero, palagay ko hindi napapasok yung mga congressman dahil nangangampanya sila lahat. Sa halimbawa, sir, may si Presidente na kayo sinapapalit sa Andito ako sa Mayor's Office. Ay, oo nga. Kung matapos na yung Kongreso, palagay ko, sino papalit sa inyo yung committee? ay hindi natin alam. Tignan natin pagdating ng oras. Hindi ko malalaman yun at magpuputahan pa para sa Senate President, tapos yung Senate President hati-hatiin yung mga committee. So, pero ang proseso magsisimula ulit. So siguro baka umpisahan nila doon sa substitute bill na ginawa ko. Kasi pwede naman ituloy kung ano yung nagawa ng nakaraang Kongreso. Pero gagawin mo sa proseso, magpapalit ulit at gagawin ulit. Kasi sinabi niyo, Senator, nung sa Binyan, Perpetual Binyan na BBL is dead. Yeah, it is. Sabi niyo yan, di ba? Oo, dahil Kasi, iba na ano yung yun? tapos na yung binigay sa amin na version, wala talagang pag-asang pumasaya. Lumusot. Oo. So, gumawa ako ng substitute version. At yun ang aming Nakakuha kami ng kopya ng substitute version na ginawa mo. Tingin niyo po yun ang tatayo kung sakasakali. Sa palagay ko, kaya na siguro. Pero siyempre, baka hindi pa tapos ang proseso dahil, halimbawa, ngayon, ang nagtatanong sa akin, si Senator Enrile, siyempre, alam naman natin, magaling na abogado si Senator Enrile. Marami pa rin siyang natanong at marami siyang detalye na gustong paliwanag. At hindi pa natin matitiyak na yun na yung substitute bill, na yun na ang magiging final version. Palagay ko, may mga pagbabago ng konti, pero karamihan siguro nung nailagay namin doon. Yun ang Mukhang advantage ba yun sa napapasa inyo niya. na ginawa niyo ng substitute bill yung BBL? Sa inyong election bill? Tingin niyo may epekto yun? Advantage ba yun? Hindi ko alam. Disadvantage ba yun? Hindi ko alam. Basta ang iniisip ko lang, nabasa ko yung original, ako maraming problema ito. Ayusin natin yung problema. Imbis na pipintasan lang natin, bigyan mo ng kapalit. So, ginawa namin ng kapalit. Kaya substitute bill. Kung ano, depende sa tao yun. Kung saan ayon ng karamihan sa Bangsamoro Autonomous Region, ay mabuti dahil sa nakita naman natin siguro na merong mga provision doon na hindi constitutional, hindi labag sa batas. So, yun ang mga tinanggal namin. So, pag nakita naman ng tao at makita nila yung ating substitute, sa palagay ko makikita nila medyo kung ano man yung mga problema natin nila na kain. Pinag-aaralan niyo ba ito sa kaling Vice President yun, ng mga areas sa area, mag-declare sila ng war sa president? Well, kaya kasama dun sa ng proseso pa payapaan ay yung tinatawag na disarmament. Kailangan ang proposal ko nga, imbis na i-surrender lamang yung mga baril, aking sinasabi ko, put beyond use. Ibig sabihin, pag hindi na isusurrender, sisirain na yung baril para hindi na magamit. Kasi yung nasa original, isusurrender yung baril, tapos lalagay sa storage, may nakampantay na yung MILF, bakit pa baka mayroong mga loko dyan na gustong pasukin yun, nakawin pa, baka may masakit. Sirain na lang natin para wala na hindi na magamit. Kasi sa ibang peace process, sa ibang bansa, gamitin naman. At mukha namang tama at matalim pa yung proseso. Last question, sir. Sa presidential aspirants, doon yung yung gibaan, ng credibility, ng personality, ng character. Sa vice presidential, hindi naman yun masyado. Well, ewan ko, siguro special ako dahil parang binibigyan. Ano yung natin dito sa pansin. Kasi pagdating doon sa pagiging vice president, ano yung masasabi nyo na parang edge nyo over doon sa... Kasi wala kayong kinoconsider na malakas o mahina, parang pantay-pantay yung dating. Sa palagay ko dahil ang problema naman na hinaharap natin ay mga problema na hindi sa sikmura. Kaya kailangan ayusin na ekonomiya.
Kaya yung iba na aking na naging kandidato pambahay, abogado, pero meron akong karanasan at meron akong training sa economics. So, palagay ko yun ang magagawang ko ng paraan yung mga problema, lalong-lalo na sa economics. Okay.